Naiba man ang itsura, Wala lang, maganda lang, binigay ni Lord. bumihag naman ng puso ng social media. Sa buhay, hindi hadlang yung kapansanan, dapat laban lang tayo. Isang 6 na taong chikiting, chatmate daw ni Papa Jesus. Hello, Papa Jesus! Kamusta ka naman sa langit? Sa mga pagbabawas ng timbang, ang New Year's resolution dyan. Ang dami! Keep going. Kamusta? Kaya pa ba? I miss you, Day. Amping mo diha, Day, ha. Love you, Day. Isang yaya, wagas daw maka-I love you sa kanyang mga alaga. Happy birthday, Day. I love you. Sit back and relax. Eto na ang GV sa Good News. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Viral sa social media, isang 6 na taong gulang na bata. Ka-chat na, ka-video call pa si Papa Jesus. Sa panahon ngayon, sa isang click mo lang, matik! Konektado ka na kahit kanino, saan mang panig ng mundo. Pero paano kung ang gusto mong makausap, literal na cannot be reached dahil ito raw ay nasa langit? Ang 6 na taong gulang na batang ito, viral sa social media. Ang kachat daw kasi nito, si Papa Jesus? Sa video na kuha ng kanyang ina, makikita si Zayden na hindi lang nagchat-chat, kundi nagvi-video call at nagvo-voice message pa sa kausap niya. Ano naman, Papa Jesus? Masaya ka ba sa langit? At may pakay pa raw siya kay Jesus? Ano kaya ito? Lord, sana pa. Hello, Papa Jesus! Kamusta ka naman sa langit? Batang kachat daw ni Jesus online, viral sa social media. Ano naman, Papa Jesus? Masaya ka ba sa langit? Ang bibong bata na si Zayden, natunto namin sa Kupang Muntinlupa. Kwento ng ina niyang si Denise, minsan daw siyang umuwi mula sa trabaho nang magulat siyang may kausap ang anak sa tablet nito. Biglang nag-message dun yung kapatid ko. Sabi niya, Ate Ding, tingnan mo tong ginawa ng anak mo sa Messenger. Pagtingin niya raw dito, ang chinat-chat pala niya, ang Facebook page na Papa Jesus. Ang bata na nga, nagsisend pa ng video na kinakamusta si Papa Jesus. Hello, Papa Jesus! Kamusta ka naman sa langit? Sabi ko, hindi mo kailangan mag-message dito kasi dami account lang to. Sabi kong ganun. Naisipan ni Denise na kunan ito ng video at i-post sa TikTok. Hindi ko na-expect na magta-trending na ngayon is 3.1 million views na siya. Pero kahit na marami ang natuwa sa video ng kanyang anak, meron pa rin daw ilan na hindi nagustuhan ng kanilang ginawa. Pesyo, bata pa nga daw, mali-mali daw yung mga tinuturo sa kanya na about sa religion. Sabi po namin, hindi naman natin kayang i-please yung lahat ng tao kasi religion is a very sensitive topic. Nang sabihin nito ng kanyang ina sa kanya, ang tanging masasabi na lang daw ni Zayden sa mga basher, Hayaan natin sila, God bless you guys na lang, sabi niyang ganon. The Father, Son, mula raw noong magkaisip si Zayden, tinuruan na raw siya agad ng kanyang mga magulang na magdasal at magpasalamat sa Diyos. bakit mahilig ka magdasal? Para po mag-thank you sa blessing. Aktibo rin daw kasi sa simbahan si Denise, kaya nga isa sa mga pinaka-inaabangan ni Zayden ay ang katatapos lang na Holy Week. Nakikilahok daw kasi sila sa mga aktibidad tuwing ganitong panahon. Every Holy Week, which is yung tuwing Biyernes Santos, na-arte po kami bilang yung mga tao nung panahon ni Jesus Christ. Dahil daw sa kanyang pananampalataya, nabiyayaan siya ng anak at yan na nga si Zayden. Maselan daw kasi ang naging pagbubuntis ni Denise kay Zayden. Ibis kasi na madagdagan ng timbang, mas lalo pa raw itong bumaba. Dumating na rin daw sa puntong pinayuhan siya ng doktor na uminom ng pampakapit. First trimester, super hirap po talaga kasi hindi ako nakakakain kahit mismong tubig. Sinusuka ko siya. Pero hindi pa raw dito natapos ang hirap sa kanyang pagbubuntis. Dahil kinailangan daw siyang i-emergency cesarean section. Last semester na namin ni Zayden, na nasa loob ko siya is na emergency CS ako sa kanya. Sinabi nung OB na kaya pala hindi bumababa si baby is cord coil siya. Nagpe-pray lang kami, if ever man napagpiliin sa dalawa. Sabi ko kahit si Zayden na.
Sa awa raw ng Diyos, ipinanganak si Zayden na ligtas. Laking pasasalamat ni na Denise na lumaking mabuting bata si Zayden. Madali raw siyang utusan, bibo, at higit sa lahat, may pananampalataya sa Diyos. Kaya naman ang pamilya, laging nakasuporta sa ganito niyang hilig. Nagulat na lang kami na ang lagi niyang hinihingi na laruan is mga rebulto ng mga patron saint, ni Papa Jesus, rebulto ni Nazareno, sige, bibigay namin. Gusto niyang pumunta ng Padre Pio, sige, pupunta. Pero ang kinakatuwaan na video ni Zayden, meron palang mas malalim na pinaghuhugutan. Hello, Papa Jesus! Kamusta ka naman sa langit? Si Zayden kasi, meron daw gustong kamustahin kay Papa Jesus. Walang iba, kundi ang kanyang pinakamamahal na pinsan na si Baby Kylie, na pumanaw noong 2022 sa edad na 6 na buwan. Si Kylie kasi, ipinanganak daw na maliit ang daluyan ng hangin sa katawan. Nung pinanganak ko po siya, pag-uwi namin dito, ang sumalubong agad sa amin si Pupuy. Tuwan-tuwa siya kasi parang si Kylie yung nag-iisang babae dito sa bahay nung time na yon. So ang tingin niya kay Kylie is parang prinsesa niya. Hanggang sa nung time na nawala si Kylie sa amin, hindi siya umalis dito. Nung nakaburol si Kylie hanggang sa nilibing siya. Sumasama lagi siya sa amin sa sementeryo para bisitahin siya. Lagi niya ako tinatanong, Tati, kamusta na si Kylie? Okay kaya siya kay Papa Jesus? Request daw niya kay Papa Jesus, ikamusta siya sa pinsan. Itinanong din niya kung ilang taon na ngayon si Kylie. Kamusta na po ba si Kylie dyan sa heaven? Hindi na po ba siya baby? Malaki na po ba siya? Sa pangungulit na nga ni Zayden, abay sinagot na raw siya ni Papa Jesus. Hindi sa chat, kundi sa panibagong blessing. Kasunod kasi ng pagpanaw ni Baby Kylie, ang pagdating naman ng kapatid nitong si Baby Kyrie. Parang wala pang 1 year. Nabuntis nga po ate ko agad, which is nung bumalik po is si Kyrie. Para talaga siyang silang Xerox copy, pero male version nga po. Ang dalawa, matalik ngayong magkaibigan. Pero si Kyrie, ipinanganak pala na mayroong congenital heart disease. Kaya naman ang panibagong hiling daw nito kay Papa Jesus, Sana po gumaling na po yung heart ni Kylie. Sobrang lambing niya na somehow, nabibigyan niya kami ng strength mag-asawa. at matapos ang ilang buwan, sumailalim na sa open heart surgery si Kyrie. At ito na nga ay naging matagumpay. Si Zayden, biyaya raw talagang maituturing ng pamilya. Ang wish ko lang po sa kanya is yung tulad ng sinasabi ko sa kanya lagi na kahit anong gusto mong gawin in the future, basta piliin mo lang yung maging masaya ka. At pinaka-importante is yung may takot siya sa Diyos. Hindi nasusukat sa edad ang tunay na paniniwala. Dahil si Papa Jesus, always online. Hello, Papa Jesus! Kamusta ka naman sa langit? Yayamaning kung siya'y tawagin. Pero para sa kanyang mga alaga, ang turing sa kanya, totoong pamilya. Gaano ka ka-sweet sa iyong katsyan? Hi, Day. Belated happy birthday, Day. I love you. Sa mga screenshot ng convo na ito mula sa cellphone ng isang babae, viral ang palitan ng sweet messages. Pati mga I love you may resibo. I miss you, Day. Amping mo diha, Day, ha. Love you, Day. Ang nagpadala kasi nito, hindi asawa o jowa niya, kundi si Yaya. Ako si Romana Manco, ako trabaho dire helper. Nakilala namin sa Panilan, Cebu City ang 51-year-old na si Romana Manco o Yaya Maning kung tawagin ng pamilyang kanyang pinapasukan. Ang pagsisilbi niya sa pamilya, hindi lang daw umabot sa 1, 2 o 3, kundi sa 4 na henerasyon. So Yaya Maning was there when I graduated elementary. She was also there when I graduated high school. She was there on my 18th debut. As in talaga lahat ng milestones ko andun talaga si Yaya Maning. Bata pa lang si Yaya Maning, maaga raw ito namulat sa kahirapan. 12 taong gulang nang magsimula siyang magtrabaho bilang magsasaka.
Kagamay na ako, miskwila ko sa usa ka semana katulo lang kay magtabang kog uma sa akong mama. Mananumig kamote, uban pang gulotmon para lang may makakaon. 18 years old naman siya nang mamasukan sa pamilya Tan. Agaw ng ingon mga nangita sila si Sir Jerry o katabang mo na yung sulod ko. Lipay kay ko kaya nakasulod na kong trabaho. Pero sa edad na 19, nagkapamilya si Yaya Maning. 3 taon pagkatapos niyang manganak sa kanyang panganay, namasukan siya muli sa pamilya Tan. Mula sa lola ng pamilya, naipasa si Yaya Maning sa kanyang anak na babae. At dito na niya sinimulan ang pag-aalaga sa 4 nitong anak. Kung eskwela na sila, ang kubalong nila, digoon ako, sudlayon, hungitan. Ilisan ako para pa eskwela na. Nagkahapon, maghulat ko nila, ilisan naman ako po, magprepare na po pagkaon nila. Lahat ng kanyang sakripisyo sa trabaho para raw sa nooy 4 na niyang anak na naiwan sa kanilang probinsya. Bahalag layo ko nila, akong sakripisyo o sa akong mga anak, parang nanarbaho ko para sila maka-eskwela. Naay panahon nga mingawon ko sa kong anak, mananghid ko lang Sir Jerry, masugot naman, nga mauli sa ko kadali, balik na po ko nilang trabaho, kaya naay suporta sa kong mga anak. Masakit man ang mawalay sa sariling mga anak, kinailangan niyang magsakripisyo para buhayin ang pamilya. Pero malayo man sa pamilya, nakahanap naman siya ng pagmamahal mula sa kanyang mga alaga. Aside from cooking for us, Yaya Maning was always there in times of comfort. So pag nalungkot kami, pag umiiyak kami, she would always lend us a hand or listen to what we had to say. And yes, of course, we treated her talaga like a second mom. Parang kami na yung 4 na mga bata niya. Ang pagmamahal at pag-aaruga na hindi na ibigay ni Yaya Maning sa 4 na mga anak, na ibuhos daw niya sa 4 na mga alaga. She probably took care of me for the longest time, even until now, kasi ako lang ang nakatira dito sa bahay at wala na yung ibang siblings ko. Dami talaga siyang pinagdaanan, but she still chose to work for our family. Kahit maka-work siya kahit saan, wherever she wants. Since Yaya Maning is very talented, she still chose to work for the Tan family. At dahil sa napamahal na ito ng tuluyan, itong si Yaya Maning umabot lang naman ng 28 years sa kanila. So yung memorable ko moments with Yaya Maning was when I told her I was engaged. Actually, I surprised her. So I told her, Ning, may sugat ako sa kamay. Ako nag-uol kay ko, kay ingon si Daisina nga nasamad ko no siya. Nagdala ko band-aid, tambal, dagan-dagan pa ko kay hadlok kay ingon siya nasamad. Pagtan-aw na ko siyang kamot, wala dahil samad. Tapos I showed her my engagement ring. Tuwang-tuwa talaga siya, umiiyak siya, tapos we were hugging each other, and ako, umiiyak din ako. Kaya noong ikinasal daw si Shena na pinakabunsong alaga niya, alipay kay ko nga, si Daisina nga ingon classroom siya, magdantan og 2 ka tuig, buntis na siya. Para may birthday siya pa yung anak. Alipay kay ko, kay nari kadungan. Hindi na nga lang daw sa graduation o kasalan, present si Yaya Maning. Maging sa mga anak ng kanyang alaga, present din siya. O diba, umabot hanggang 4th generation si Yaya. At ang pinakabunso raw sa kanyang mga itinuturing na alaga, ang newcomer sa pamilya na anak ng alaga niyang si Janie, ang 5 months old na si Baby Raya. Si Yaya Maning patuloy raw na magsisilbi sa pamilya Tan hanggang kaya pa ng katawan niya. Hi Ning, salamat kaayo sa pagserbisyo sa among pamilya. Bisag nakabalhin nami, imo paghihapon ko kumustaon og lutuan. Nya apil akong mga anak, pinangga sad kaayo nimo. Ayo-ayo, unya we wish you all the best and good health. Salamat sa ihatag ni mami ni mo karon, gitagaan ko po ulit ko makuhon. Gitagaan ko niya bugas na 25 kilo. Salamat! Hindi man magkadugo, buong-buo naman daw ang pagmamahal na pinapakita nila kay Yaya Maning na parang tunay rin na pamilya. Nahiwalay man sa sariling pamilya, si Yaya Maning naman pagdating sa pagmamahal.
Ang dating 136 kilos na si Andy, nagpursige at nagkaroon pa ng sarili niyang love story. Kamusta na kaya ang kanyang fitness journey? 4 na buwan na mula nang pumasok ang bagong taon, mga kapuso. Kamusta ang mga New Year's resolution nyo? Para sa mga sinimulan ang kanilang fitness goals, ang tanong, consistent pa rin ba kayo? O napanghihinaan na ng loob? Para mas ma-inspire, gayahin nyo na lang ang kapuso nating si Andy. Mula 136 kilos in just 1 year, nag-transform to 97 kilos. Mapapa-how to be you ka na lang talaga. Ang kanyang fitness journey, sama-sama nating alamin dito sa Good News. Bata pa lang daw si Andy, makikita na raw ang kanyang pagiging malusog. I was the panganay, so medyo mahabang time. Until mag 7 years old ako lang yung baby. Lahat ng gusto kong kainin, binibigay nila. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ng araw ang kanyang paglaki. Kailangan kong magpatahi ng uniform. Every school year, nagpapa-adjust kami kasi palaki ako ng palaki. Pag happy ako, I eat. Pag malungkot ako, I eat. Lahat ng nararamdaman ko, I eat. Dahil dito, si Andy naging tampulan ng panunukso. Meron akong classmate, sabi niya, ayaw na kita maging friend kasi sabi nung isa pa nating friend, pag mataba daw, mabaho. Pero sa paglipas ng panahon, si Andy, dinedma na lang daw ang mga basher sa paligid. I think I got to love na lang who I am. Plus size man daw siya noon. Ang kanyang love life naman, dumadagundong. Dahil from being single, si Andy naging double. Teacher ako before. Magka-batch kami sa school, HR siya. Doon siya nanligaw na. Hindi talaga nagmamatter sa kanyang size. Actually, parang mas gusto ko nga yung medyo may laman kasi mas masarap yakapin. Ang kanila ng araw love story, umabot hanggang simbahan. Ang hiling ng araw nila noon, magkaroon ng malaking pamilya. Pero dahil sa sitwasyon ni Andy, ang mag-asawa, nahirapan. Parehas kaming frustrated na. Dumating din sa point na parang na-realize ko na siguro kaming dalawa na lang at then... Yung body ko is not fit to have children. Sure daw po yung doctor na I will just miscarry. Doon din daw nalaman ni Andy na dahil sa kanyang patuloy na paglaki, apektado na rin daw ang kanyang kalusugan. Type 2 diabetes, nodular goiter, high cholesterol, plus yung PCOS. Medyo natakot ako nun. Kaya sabi ko, kailangan ko na talagang seryosohin. I have to do something. Kaya naman, noong October 2023, si Andy, kasama ang kanyang asawa, nagdesisyong baguhin ang kanilang lifestyle. Unti-unting nagbago ng diet at nag-enroll sa gym. Bukod na nga raw sa supportive husband ni Andy, ang isa pa raw na tumulong sa kanya, ang kanyang fitness coach na si Ferland. Gano'n siya ka-strict? Sobra. Sobra na may iyak ka na. Gano'n. Sandali. Ang isa na nga raw sa kanyang naging unang kliyente, si Andy. Nahirapan lang ako saan. Matagal siya mag-set. Kapag oras na ng set, tapos na yung rest time, ang dami niyang delaying tactics po. Slightly lean forward, keep your chest up, then raise side. Tama. Baba lang yung forearm, keep your elbows high. Ang dami! Keep going. Don't stop. Makulit man daw si Andy. Kitang-kita naman ni coach ang dedikasyon niya. Pag nahihirapan na ako, napofrustrate ako, umiiyak na ako niyan. Sa food, yung pinakamalaki yung sacrifice ko. So I had to stop yung mga sugary drinks, junk food, and fast food. Dahil na nga raw isa lang ang goal ni na Andy, Joseph at Coach, ang ma-achieve ni Andy ang kanyang healthy lifestyle, ang tatlo naging super close. I work with kids kasi, so feeling ko talaga estudyante ko siya. Kaming tatlo, para kami magkakapatid. Keep your chest up, chin up. Ang dami. Push. Oy, 13 na yon. Di ka marunong mag-count, ah. Pati na nga raw sa TikTok videos ni Andy, hindi nakaligtas si Coach. Kaya ang kanilang mga followers, aliw na aliw sa masaya nilang fitness journey.
Fast forward to October 2024. I am Hulk. Dahil ang araw sa pagpupursige ni Andy at ng mga tao sa kanyang paligid, mula 136 kilos, ang good news after a year, si Andy nabawasan ng halos 40 kilos. Pero higit pa raw sa nabawas niyang timbang, ang mas bigating good news na kanyang nakuha. Dahil si Andy, buntis na rin. Positive, parang, Hindi ako makapaniwala. Ilang beses kaming nagpitik. Sobrang panic. Kasi nga, for 7 years first time mo maging positive. Pati sina coach at kanyang mga kaibigan sa gym, sobrang saya sa kanyang announcement. One of the reasons why I started working out was to have kids. Lahat ng meron kami, nilagay talaga namin dito sa journey na to. Kaya naman sina Andy at Joseph, soon to be parents na sa kanilang baby boy ngayong darating na July. At syempre, si Coach Furland, matik, ninong agad. Hindi naman ako natakot na kasi baka mamatay ako Natakot ako na baka si Joseph mahirapan siya na alagaan ako. I want to grow old with him. Siya yung naging motivation ko. Mga kapuso, igalaw-galaw na ang mga buto. Kung na-inspire kayo sa kwento ni Andy, eto ang payo niya sa inyo. Mahirap sa umpisa. Sobrang hirap. Nakakaiyak. Tsaka nakakasuka. Pero worth it naman siya. Sa social media, isa siya sa hinahangaan at nagre-reyna. Hindi lang daw kasi siya basta for the content. Dahil ang kanyang beauty for a cause daw na may misyong maipakita sa buong universe na siya ay confidently beautiful with a heart. Wow! Kahit parawang iba, nagugulat sa kanyang itsura. Kakaiba man ang itsura ng kaliwang bahagi ng kanyang mukha, hindi ito naging hadlang para magbigay ng inspirasyon sa iba. Ako si Judy Ann, tubong Tanawan, Batangas. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha, tila ba napipi? Bahagyaring nakangiwi ang kanyang bibig. Pero nung ipinanganak daw si Judy Ann, hindi pa ganito ang kondisyon ng kanyang mukha. So, nadapa po ako noon sa may puno po ng siniguelas at pumutok po yung labi ko noon. Ang lakas ng impact ng pagbagsak niya, pataob. Pero sa paglipas ng mga taon, habang lumalaki na si Judy Ann, napansin nilang hindi nagiging pantay ang hulma ng kanyang mukha. Kaya dito na sila nagpasyang kumonsulta sa mga espesyalista. Ito daw pong case ko is Parry-Romberg syndrome. Is naputol daw po yung major nerve ng aking pisngi, kaya hindi na siya nasupplyan ng mga nutrients or oxygen para ma-develop. Ang Parry-Romberg syndrome ay isang kondisyon kung saan bumabagal o hindi na-develop ang balat at soft tissues sa mukha ng isang tao. Kadalasang apektado sa ganitong uri ng karamdaman ang labi, panga, pisngi at mata ng pasyente. Isa itong uri ng rare o bihirang sakit na kung saan classified siya as autoimmune disease. Pwede siyang dahil sa congenital o inborn, pwedeng dahil sa mga infection or abnormalities sa nervous system. May mga studies kasi na kina-classify ang trauma bilang isang sanhi ng Parry-Romberg syndrome. Pero si Judy Ann, hindi nagpatinag sa kanyang kondisyon. Buo ang kanyang puso at determinasyon na mamuhay ng normal at harapin ang buhay with a silver lining. So talagang proud po akong iharap sa mga tao na ganito po ako. Hindi ito naging hadlang para ipamalas ang kanyang kakayahan. Kaya ang mundo ng social media, kanya nang pinasok. Nag-start po akong mahilig sa pagko-content nung pandemic talaga kasi parang libangan ko na rin siya that time. Kapag napanood mo nga raw ang kanyang mga video sa social media, tiyak na ikay hahanga at mapapawaw. Wala lang, maganda lang, binigay ni Lord. At hindi lang basta pag-aura ang ganap niya ha, aba, sa aktingan, game na game din daw siya. Maraming lalaki! Madaming lalaki, lupa!
At sa kanyang paghataw sa sayawan, hindi raw siya magpapakabog. Ang sabi? Pero ang goal daw talaga niya, magbigay ng awareness tungkol sa kanyang kondisyon. Sa buhay, hindi hadlang yung kapansanan, dapat laban lang tayo. Hindi lang daw titulo sa social media ang nasungkit niya ha. Dahil maging sa buhay pag-ibig, grand winner din daw siya. Jowa reveal na nga. Kasali ka daw sa gang. Gang tingin na lang. Nako naman Judy Ann, talagang nasa iyo na ang corona. Siya po ay isang TikTok follower ko. Hanggang sa nagkausap kami. Ang katangian na nagustuhan ko po kay Judy is yung kanyang self-confidence po. Kasi hindi po siya nahihiya sa ibang tao na kahit ganun yung hitsura niya is nagagawa niya pa rin po yung mga bagay na gusto niyang gawin. Swak na swak daw ang tandem ng dalawa. Dahil sa maglilimang taong relasyon nila, wala raw silang bagay na hindi pinagkasunduan. Ang pinakamasayang naging parte po ng relationship po namin is yung naging kami po. Tapos nabubuo na po namin yung mga pinaplano namin sa mga susunod na taon po. Pero ang pag-iibigan ng dalawa, hindi noon nakaligtas sa pangmamata ng mga netizen. Sabi nila, pangit ko daw, gano'n, tabingi, ganyan. Pero hinahaya na lang po namin kasi po wala rin naman po maitutulong kung papansin pa rin po namin. Pero ang maganda kay Judy Ann, dead ma raw siya sa pambabash ng iba. At ang good news, nito lang nakaraang taon, ang magkasintahan, todo-todo ang galak. Matagal na rin namin gusto, pero ngayon lang din namin nakamit siya. Kaya nagiging father na nga pala siya, kayo pregnant, and location. Dahil si Judy Ann, aba, nagdadalang tao na. Excited din po ako, syempre. Syempre, pangarap din po namin ni Christian talaga magkaroon ng baby. Nung pagkasabi po namin sa parents namin, is tuwan-tuwa pa po sila. Ako'y natutuwa at kami naman ay mawala sa mundo ng kanyang ama. Eh, meron namang anak siya na gagabay sa kanya hanggang sa pagtanda din niya. At makalipas ang 5 buwan, eto na si Judy Ann, isang ganap na super mom sa kanilang cute na baby boy. At ang dagdag pang good news, nakalipat na rin sila sa kanilang sariling bahay. Naiiba man ang kanyang itsura sa iba, hindi maipagkakaila na si Judy Ann, tunay na naghahatid ng good vibes at inspirasyon. Isang kagandahan na hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Nakaisang oras na naman po tayo ng good vibes, mga kapuso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.